na I am appointing myself as the designated survivor. Magandang araw mga kababayan, mga OFW abroad, kung saan man kayo naroroon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin, grabe ang init ng mga balita sa ating bansang Pilipinas. Merong nayanig, merong nag-joke, o meron bang totoo? So yun ang ating alamin. Pero bago yan, baka po pwede makahingi ng support sa aking channel, pa-subscribe po, pa-like, share, comment, at huwag din kalimuting i-hit ang notification bell para naman lagi kang updated sa aking mga video na i-upload. So ayun, pag-uusapan natin itong si BP Sara na inappoint niya ang kanyang sarili as designated survivor. Ito ba'y totoo? O ito ba'y joke? O ito ba'y hindi? So yun ang ating aalamin. So kung makikita ninyo, si BP Sara is kumampi sa isang unit team sa hanay ni Marcos, ni BBM at naging BP o Vice Presidente. So may tiwala ba siya kay BBM? Siyempre, sa tingin ko, meron siyang tiwala noon. Dahil naman, baka in-explain sa kanya ni Amy Marcos o sino man ang nag-convince sa kanya para tumakbong Vice Presidente, ay kanyang pinaniniwalaan. Kaya nga lang, dumating ang mga panahon na ito'y na-break dahil sa mga pinakita ng ating gobyerno o ng ating administrasyon, lalo na itong si Tambaloslos na sabi nga nila. So ayun, dahil doon nagkakaroon ng mga lamat ang mga sitwasyon, nagkakaroon ng hindi magandang mga palitan ng salita, lalo na sinabi ni BP Sara, sa imong ambisyon, wag kang tambalustos. Parang ganun pagkasabi. Parang ganun nga ang pagkasabi na sa imong ambisyon, wag kang tambalustos. At dahil doon nagkaroon ng mga palitan ng mga salita, mga palitan ng mga salita or mga anumang mga conversation. At dumating ang mga panahon na talagang nagbitiw na si BP Sara ng salita patungkol sa pag-against niya doon sa mga Afghan terrorist ba yun o pakikiusap sa mga pistok sa CPP-NPA. At dumating ang mga araw o mga ganitong nakarang buwan ba o ngayong buwan na sinabi ni BP Sara na ang unit team ay panahon lamang ng tinatawag na eleksyon at ngayon ay hindi na. So ito naman mga huli ay yung sinabi na hindi siya atin ng suna ng Pangulo dahil tinanong siya ng media kung atin siya o hindi. Sabi niya hindi o no, I am appointed myself as designated survivor. So ito ba totoo o ito ba hindi? Ayon po sa isang istorya o drama or tawag dito, yung palabas sa Amerika na sa Netflix na designated survivor, ang na-appointed na designated survivor is yung sang secretary na yung weak na secretary kung may sakali mang mangyari na mawawala ang presidente ng Amerika. Sa Amerika yon. Kaya nga nagkaroon ng designated survivor sa isang history or isang drama. So yun, sinabi ni BP Sara at nung sinabi niya yun, ang dami mga react. Merong natakot, merong sabi na joke, pero nag-alangan yung iba, ito ba joke o ito ba totoo? Para sa akin, hindi ko rin alam kung ito joke o ito totoo. Pero may nagsabi niya na malay natin sa July 22, meron na kasing lindol sa Albayon, yung lindol na 7.4, tapos may lindol doon sa bandang Ilocos, Luzon ba, na 4 magnitude ata yon. So sabi niya, si Jason sa yung may sabi. Ako rin, hindi ko alam kung ito'y totoo o ito'y hindi, pero para sa akin, kasi ako'y Bisaya, at pareho kaming Bisaya, siya ay Bisaya nga galing Cebu, Leyte, ganon din yung aking mga lolo at lola. So, pero dito na ako sa Mindanao, meron kaming mga idioms or kasabihan na sinasabi, may araw ka din. O, sa Tagalog pa, kung sa Bisaya pa, may adlaw ra para sa imo, parang ganyan. Kung may adlaw ra ka, makita agad nimo ang imong ginapangita, parang ganyan pagkasabi sa mga Bisaya, or mahanap mo rin yung hinahanap mo sa araw na yon, parang ganyan. So para sa akin, may mga ganyan akong salita na may araw ka rin, makikita din yung landas natin. At talagang ganyan, parang ganyan ba? Parang treat ba? O parang sa mga ganyan, talagang makita rin tayo balang araw.
talagang pagagalitan kita. Parang ganyan ba. At nangyayari niyan sa aming mga Bisaya. Talagang meron ako mga encounter mga ganyan. May araw ka rin. At marami na talagang ako napagalitan ng mga pinsan ko na naggumagawa ng masama. Parang ganyan. So yung sinabi ni Sarah na na I am appointed myself as designated survivor. Kung titingnan natin si Sarah, ako naman, medyo wala akong tiwala kay Sarah dati kasi kumamping nga siya sa kay BBM. Para sa akin, wala akong tiwala kasi hindi niya tiningnan kung maganda ba si BBM na presidente o magang presidente. Sana tiningnan niya yung Google. Siguro naman tiningnan ni Sarah, di ko alam bakit punta siya doon. Ayun, si BBM is walang nagawa sa ating bansa. Ang kanyang ama maraming nagawa. Kayun nga lang, meron pinatawag na korupsyon na nangyari sa kanyang malapit na pagtatapos ng kanyang administrasyon. Ang daming korupsyon, kanyang mga pamilya, ang nilagay mga kapamilya, katulad din ngayon, ang nilagay ni BBM is kanyang mga kapamilya. Yung iba pa nga is, sabi ni Marlica, kung totoo yun is, yung mga yaya pa. So ayun, balik tayo kung totoo ba yung sinabi ni BP Sara. Ang masasabi ko lang, make it serious. Parang sa akin, make it serious. Kasi, totoo man yun o hindi, make it serious. Kasi simula ng mukhang inatsipwira si BP Sara, tinanggalan ng confidential funds. Siyempre nakamonitor ako kahit na hindi ako nagbablog masyado, minsan lang ako nagbablog. Nakita ko yung kapangyarihan ni Sara as Vice President. Kung mag-disagree man ang iba o hindi, pero para sa akin lang yon, pinapakita ni Sara ang kanyang kapangyarihan as VP Presidente. Anytime magagawa niya maging presidente, para sa akin lang yon. Kasi merong mga case na talagang hawak ni Sara yung yung EFP at PMP. Nakita ko lang talaga na hawak niya talaga. Kaya nga ngayon mukhang takot na takot yung iba, tulad yung Titang Baloslos, nakiusap na magkaisa na kasi mga so naman dyan, hindi yung totoo yung sinabi ni Sara, pero yung pagkasabi niya is parang may takot. Kasi sa ngayon nga panahon, sa tingin ko si Sara is nagtitimpe. Nakarang panahon pala. Pero ngayon tingin ko hindi na siya nagtitimpe. Sa Davao nga nakita niyo yung sheriff na sinuntok na ilang beses. Di ba? So kaya abogado kasi siya, marunong sa maglaro. Pero sa tingin ko, make it serious. Para sa akin, make it serious. Kung ako, limbawa, gagawin ko yung seryoso. Bakit? Kasi hindi natin ang laro, hindi natin alam ang laro. Tulad sa larong basketball. Kung hindi mo isiseryoso ang laro, serious na pala yung kalaban mo, ay di matatalo ka. Kahit sa boxing, ganun din sa lahat ng laro, make it serious. Para sa akin. Pero kung yung iba naman is hindi serious, is kanila din yung mga opinion sa kanilang mga sarili. Pero kung ako, gagawin kong seryoso yun. Bakit? Hindi natin kilala si Sara. Pero para sa akin, medyo nakilala ko sa kanyang mga move na pinapakita na meron talaga siyang kapangyarihan. Yung iba na nagsasabi, si Sara hindi walang kawalan yan, hindi kawalan yan, o ano pa mga sinasabi kay Sara, mga tao lang yan na mga bayaran, or ang mga utak nila is bangag na. Parang walang pag-iisip. Ganun naman ang mga maraming Pilipino, di ba? Isipin nyo naman, pangakuan ka ng 20 pisong bigas o hindi man pangako is pangarap. Maniniwala ka? Pangako. O diba? Bubo ka na or ubob ka na pag naniwala ka sa isang pangako. Yun ang lagi natin tandaan. Huwag tayong maniwala sa isang pangako. Dahil dyan is nabibigo ang mga buhay natin. Katulad ng mga life yan. Naniniwala kang mahal kita, hindi kita iiwan, pero nakikita ng gwapo, nakita ng maganda, ayun, iniwan ka. So huwag kang maniwala sa pangako. Maniwala ka sa pangako ng Diyos. Pag ang Diyos nangako, talagang tutuparin ng Diyos. Ito naman nangyayari ngayon sa ating administrasyon is kalooban din ng Diyos na maupo si Presidente Marcos para man ipakita sa Diyos, sa buong mundo, na wala na silang karapatan sa pamumuno. Yun po ang nakikita ko sa Biblia Pinakita din ng Diyos na ganyan sa panahon ng mga Israelita noong unang panahon. Inupo talaga ng Diyos ang isang presidente o isang hari na loko-loko, tonto, anumang klaseng kababuyan,
para ipahiya ng Diyos sa tamang panahon at iparemind din sa lahat ng mga Israelita na nagkamali sila. Ito yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Ang daming mga Pilipinong nagkamali kaya pinarealize ni God na mali kayo. Ganyan. So ngayon, naupo ang ating presidente at talagang nagkamali sila pagboto. So magsisiman tayo, o sila, kasi ako hindi ako bumoto. Hindi talaga ako bumoto after Duterte, hindi na ako bumoto eh. Kasi nakita ko kumampi si Sara kay BBM o President Marcos. So hindi na ako bumoto. Baka forever na ako hindi buboto. Wala ding mangyayari kung buboto pa rin ako. Pipila ka doon. Tapos pagkatapos pala maupo mga magnanakaw. Ano pa silbi ng boto? Kaya I designated myself as din nabuboto talaga. So ayun mga kababayan ko, mga OFW abroad. Kung sa aking opinion lang, I will make it serious. Para sa akin lang. Baka nagbibiro si Sara kung para sa kanila o hindi man serious. Pero titingnan ninyo ang mga galaw ni Sara mula noon naging kasama pa siya ng administrasyong ito. So bahala sila sa kanilang mga buhay. Kung para lang sa akin yun, opinion ko is I will make it serious. So yun lang mga kabayan ko at mga OFW sa sunod ulit. At saka pa ulit, wag mo naman kalimutang mag-subscribe, like, share at wag din kalimutang i-hit ang notification bell. Bye bye!